Hi guys, good morning. Ayan, so dito na tayo ulit sa bukid. Nagtanim ng pechay at tumingin ng mga nagsibol or natubo na mustasa at saka carrots. So at the same time, nagtanim din tayo ng pechay dyan. So yung pechay na kinuha ko na, medyo malaki na. Kinuha ko na din at ang gawin ko dyan, igisa ko sa mantika, half cook lang at kasama na rin yung mga talbos. So nakita nyo dyan, kakatanim lang po namin dyan. At malapad pa pong tataniman namin, kaya medyo marami-rami pang kailangan natin itanim kasi nga maraming buto na namin, na ilagay namin dyan at tumubo na rin sila. So masikip na sila, so kailangan namin isalin talaga. So yung mga talbos na kamote, kumuha na rin kami para kahit pa paano may pang kain na rin tayo. Or kasi kahapon nagbaboy ako or nag-pork. So, kailangan ko din, kumbaga, ibawi sa gulay. So, para diet-diet tayo. Or, ako kasi minsan pag morning, so, kinakain ko is gulay. So, para at least, 'di ba parang nung kumain kasi ako ng gulay, doon nag-umpisa na, hindi na ako nahihirapan mag-gerbs or mag-poops talaga. So, maganda po talaga yung gulay pala kapag kinain natin. Tsaka lalong-lalo na nakaka-healthy siya sa body natin, sa health natin, 'di ba? So, hindi lang puro meat yung kinakain dapat natin. So, ayan. Actually, yung may-ari dyan is wala na, kaya kami na po or kami nagtatanim dyan kasi sayang naman kasi nga kumbaga malapad yung lupa, kaya tinatanim ko na lang dyan is iba-iba, kay munggo, ayan, nakita nyo may mga munggo, ganun. Kapag na-harvest yan, marami-rami din. So, madali lang naman magtanim ng munggo. Itanim nyo lang kahit ilang piraso yun sa lupa. Ibutasan nyo lang konti. Tapos pagka ilang araw, tutubo na siya. So, ganyan lang. Tapos yung kami umuti, madali lang. Kaya, hindi talaga tayo mahirapan mag-harvest kapag once na nagtanim. Kapag may tinanim, may aanihin. So, kapag wala kang tinanim, wala din. Wala kang maaani, di ba? So, hirap pag mag-harvest ka lang ng tanim ng iba. So, kailangan mo din paghirapan. So, nakita mo dyan, marami kaming munggo. So, marami kaming maha-harvest sa susunod na munggo. So, since umulan, kaya maganda yung tubo ng natin, ng mga gulay natin. So, ayan yung ginagawa natin dyan. So, binivisit-visit lang natin para at least, kapag may pumuntang tao or may mga bumibili, ganun, ayun, bibigyan natin sila. Kasi, syempre, parang share-share lang. Pero kung gusto talaga nila bilhin, edi go. Pero minsan, kapag may gustong kumuha para, para magluto, ganun, sa mga kapitbahay namin, sasabihin lang namin kumuha sila. Kasi, kumbaga, or share-share lang ng gulay. Pero yun nga, kumbaga binabayaran din nila, pero minsan hindi na rin namin tinatanggap kasi alam namin na minsan nag-share din sila sa amin. So, ayan, mas maganda kung may gulay kang tanim kasi hindi ka talaga hindi ka mahihirapan maghanap or bumili kasi mahal yung gulay ngayon. Kahit yung kahit ang liit-liit ng ang liit-liit ng okra, ano pa ba, yung sitaw, ang liliit-liit, 20 pesos na agad, ilang piraso lang, 10, 'di ba? So, be practical. We need, kung hangga't maaari, kung may oras naman lang tayo kaka-cellphone, 'di ba? Doon na lang natin ilalaan siya kasi sayang yung oras, tumatakbo yung oras habang wala kang ginagawa. So, pwede mo yung gawin. 'Di ba? Yun lang. And good morning again. Update ko kayo sa another vlog ko ulit. Okay? Thank you. Bye-bye.